Name of the Grade teacher for AP Tessie Bell Bertios. Magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat, mga bata. Ako'y nagagalak dahil nakikita ko kayo ngayong araw kahit na maulan-ulan. Kaya naman, bago ako magsimula, ay titingnan ko muna kung sino ang mga lumiban sa klase. Mabuti at wala namang lumiban, kaya magsisimula tayo sa ating pagtatalakay. Ako nga pala si Teacher Tessie, ang iyong guro sa Araling EPP 4. Kaya ngayon ay magbabalik-aral tayo patungkol sa ating tinalakay kahapon. Ano nga yung tinalakay natin kahapon? Sino makapagbibigay? Tama, ang tinalakay natin kahapon ay ang mga katangian ng isang entrepreneurship. Kaya ngayon ay magpapakita ako ulit ng video presentation para mas naintindihan niyo ito. Naintindihan niyo ba ang video presentation? Mabuti. Kaya, ano sa tingin niyo, magkatapos niyo makita ang video presentation, ano sa tingin niyo ang katangian ng isang entrepreneurship? Sino makapagbibigay? Tama. Ang katangian ng isang entrepreneurship ay nakapagbibigay ng mga negosyo na magagamit sa lahat ng mga tao or mapapakinabangan ng mga tao. Kaya ngayon ay naghanda ako ng maikling paggaganyak dahil alam naman natin na panukulan tayo ay parang hinihigop ng ating, alam nyo, yung pagtulog. Kaya naman, para mas nainganyo ang lahat, ay may inhanda ako paggaganyak. Ayon sa nakikita nyo sa harap, ano ba yung nakikita mga litrato? Unang litrato, ano nakikita nyo? Tama, ito ay bus. Mabuti. Pagkatapos sa bus, nakikita niyo dyan ang plus sign. Sa baba ay nakikita niyo dyan ang I. Opo, ito ay letter I. Pagkatapos ay plus na naman. At anong nakikita niyo sa litrato? Anong nakikita niyo dito sa bata? Ano bang nangyari sa kanya? Ano bang English ng may sakit? Tama. Illness. Opo. So, bus plus I plus ness equals business. Opo. Business sa Tagalog ay negosyo. Kaya ngayong araw ito ay tatalakayin natin ng mga iba't ibang uri ng negosyo na makikita nyo sa ating kapaligiran. Kaya ngayon ay may gawain tayo bago natin simulan ng ating pagtatalakay. Naghanda ako na may clean gawain na naman. Basahin natin ang panuto. Magbibigay ang guro ng kopya tungkol sa tunang pinamagatang tindahan inay. Pagkatapos ay sabay-sabay na babasahin ito ng mga mag-aaral. May 5 katanungan na dapat nilang masagutan tungkol sa tulang binasa. At isusulat nila ang kanilang sagot sa malinis na papel. Sa hawak ko ay ang mga kopya ng tula na inyong babasahin at sa baba naman dito ay may malinis na parte dyan na pwede niyong sagutan ang mga katanungan na aking ibabanggit. Kaya, sabay-sabay natin basahin, tindahan ni inay. Sa aming pamayanan, ang tinian tindahan may sariwang isda, may gulay na mas sustansya, prutas na makulay, dagdagan pa ng pansahog, tindahan na aking inay, laging bago ito. Iyon ay tula patungkol sa tindahan ni inay. Magbibigay lamang ako ng 3 minuto upang sagutan niyo ang aking mga katanungan. Kaya ito ang unang katanungan. Tungkol saan ang inyong nabasang tula? Tungkol saan ang inyong nabasang tula? Pangalawang katanungan. Ano sa tingin niyo ang kahalagahan ng
pagtitinda. Ano sa tingin niyo ang kahalagahan ng pagtitinda? Pangatlo, ano sa palagay niyo ang ipinapahiwatig ng tula? Pangatlo, ano sa tingin niyo ang ipinapahiwatig ng tula? Pang-apat, ano ang binibenta ni inay sa tula na inyong binasa? Pang-apat, ano ang binibenta ni inay sa tula na inyong binasa? At panglima, sa tingin nyo, paano ito binebenta? Sa tingin nyo, paano ito binebenta? Nakuha nyo ba, mga bata? Mabuti, magbibigay lamang ako ng 3 minuto upang sagutan ang aking mga katanungan. Nandito na inyong mga papel at nakikita ko naman na inyong mga sagot ay mga tama, kaya masaya ako at na talagang binasa niyo ang tula na aking inihanda. Kaya ngayon ay tutungo naman tayo sa pagtatalakay tungkol sa mga iba't ibang uri ng negosyo. Sabay-sabay natin basahin. Ang negosyo ay anumang trabaho, gawain, o trabaho na isinasagawa upang makakuha ng kita na may kapakipakinabang na epekto sa pamamagitan ng mga aktibidad sa produksyon, komersiyalisasyon, pagkakaloob ng mga serbisyo. Ayun. Ang ating nabasa ay ito ang kahulugan ng negosyo o business. Kaya naman, dadako naman tayo sa paraan ng pagkakaroon ng sariling negosyo. Lagi niyong tatandaan na una, pagproduksyon ng isang produkto galing sa pinagkukunang yaman. Pangalawa, pagkaloob ng serbisyo kapalit ng kabayaran. Katulad ng tindahan, di ba? Kapag tayo ay bumibili sa tindahan, nagbibigay tayo ng pera para makuha ang ating produkto na binili sa tindahan. Opo. Ito, ano ang tawag sa mga negosyong ito na nakikita nyo sa harap? Sa tingin nyo, ano ito? Ito ay bakery shop. Tama. Ito naman, tailoring shop. Mabuti. Lahat po dito ay alam kung ano ang tailoring shop. Ano bang tailoring shop, mga bata? Opo, ang tailoring shop ay gumagawa ng kasuotan kagaya ng damit, pantalon, gown, at iba pa. Mahalaga ito dahil araw-araw natin itong ginagamit at nasusuot kagaya lamang ng mga damit na sinusuot natin ngayong araw. Ito ay ginawa ng mga tailoring shop para ito na ang lalaki nakikita natin, sinusupatan niya ang babae na nagpapagawa ng damit. Kaya yun ang trabaho ng mga tailoring shop, mga bata. Naintindihan niyo ba? Opo, okay. Dadako naman tayo sa bakery shop. Alam ba natin kung anong bakery shop? Sino nakapunta na sa mga bakery shop? Marami, oo. Ang bakery shop, mga bata, ito ay isang uri ng mga negosyo na madaling pagkakitaan dahil isa ito sa mga pangangailangan ng mga tao, kagaya ng tinapay na pagkain. Sino bang nakakain ng tinapay dito? Di ba lahat naman tayo? Yung tinapay na kinakain natin ay galing sa bakery shop. Opo, sila ay nagluluto ng mga tinapay, mga iba't ibang uri ng mga tinapay. Alam na ba natin ang mga uri ng mga negosyo? Ilan nga yung pinakita kong uri ng negosyo ngayon? 2. Okay. Kaya't naman, ito ay magpapakita naman ako ng mga halimbawa ng mga negosyo na makikita sa kapaligiran. Dagdag informasyon ito, ha? Una, sari-sari store. Yung tindahan ni inay, kagaya rin yun ng sari-sari store. Opo. Kalenderya. Sino nakapunta ng kalenderya? Opo.
bakery, yung sinabi ko kanina, pharmacy, opo, palengke, at barbershop. So, lahat ng aking pinakita na dito, lahat ba kayo nakapunta na dito? Opo, di ba? Dahil ito ay nakikita natin araw-araw sa ating kapaligiran kapag tayo ay pumupunta ng paaralan or naglalakad tayo kung saan nakikita natin ito sa ating kapaligiran. Opo. Ngayon, ano ang tawag sa mga negosyong ito? Ano ito? Sa tingin nyo, ano itong mga negosyong nasa larawan? Laundry shop, opo. Ito, clinic, opo, tama yun. Kaya ngayon ay magbibigay tayo ng kahulugan kung ano ang laundry shop. Alam ba natin lahat kung ano ang laundry shop? Alam? Opo, may ibang hindi alam at may iba na alam kung anong laundry shop. Pero ang laundry shop po ay ito'y ginagamit sa paglalaban ng mga damit. Karaniwang ang laundry shop ay ang mga customer ang mga naglalagay ng mga damit sa loob ng washing machine at hintayin lamang itong matapos. Yun ang ginagawa kapag tayo pumupunta sa laundry shop, tayo mismo ang naglalagay na ating mga damit. At ang washing machine naman, kagaya nito, itong bagay na to, ang naglalabas sa atin ng ating mga damit. Opo, so ang ginagawa lang natin ay umuupo tayo habang naghihintay sa ating damit na matapos. Pangalawa, ito ay clinic. Opo, alam ko lahat tayo nakapunta na sa clinic at alam ko kung ano ang clinic. Ang clinic ay pinupuntahan ng mga tao kapag may nararamdaman silang sakit sa katawan, kagaya ng lagnat, pupunta sila sa clinic para sumangguni sa isang doktor. Opo, kapag tayo po'y pumupunta sa clinic at unang makikita po natin ay ang doktor. Sila po ang sumangani sa atin na parang nagpapagaling sa ating tinignan tayo kung anong sakit na ating nararamdaman. Opo. Kaya yun po ay, ano nga po yun? Clinic, tama. Kaya naman ito ay mga halimbawa ng mga uri ng mga negosyo na may serbisyo o binabayaran. Yung mga sinabi ko kanina po ay yun po ay mga negosyo na binabayaran. Kagaya ng salon shop, opo, laundry shop, spa, clinic, at repair shop. Opo, yun po ay mga serbisyo na binabayaran natin kapag tayo po ay pumupunta, nagbabayad po tayo. Opo. Alam niyo na ba ang mga iba't ibang uri ng negosyo, mga bata? Mabuti. Magbigay ng isa. Sino makapagbibigay sa akin ng isang negosyo? Bakery shop? Tama! Bago tayo tutungo sa pagtataya ay magbibigay muna ako ng mga katanungan kung naintindihan niyo ba ang aking pagtatalakay. Unang katanungan, may nakikita ba kayong mga negosyo sa inyong pamayanan? Sa aking mga pinakitang larawan, may negosyo po ba kayong nakikita sa inyong kapaligiran? Kagaya po na aking pinakita, mga bata? Meron? Opo, meron. Mabuti. Pangalawa naman ay sa lahat ng negosyo na aking tinalakay natin ngayong araw. Ano sa tingin niyo ang maraming bumibili o pumupunta? Sino makapagbibigay? Bakery shop, bakit? Opo, tama yun. Dahil yung ating lahat sa atin or tayo ay parang mahilig. Ang mga Pilipino po ay mahilig sa mga tinapay, lalo na po sa umaga. Mabuti. Tama ang inyong sagot. Pangatlo, lahat ba ng ang ginangyat na negosyo na tinalakay natin ngayong araw ay pinupuntahan nyo? Lahat ba? Ito ba lahat ay napuntahan nyo na ba?
Oo, hindi. Opo, may mga iba sa atin na nakapunta, may iba naman sa atin na hindi pa nakapunta, di ba? Opo. Pang-apat, anong uri ng negosyo ang binabalik-balikan sa lahat ng aking pinakitang negosyo? Yung may produkto at may binabayaran. Sa lahat nun, ano ang mga negosyo na binabalik-balikan ng mga tao? Or binabalikan-balikan nyo? Yun nga po, mag-bakery shop. Opo. Ano pa? Lahat? Lahat ba binabalik-balikan? Opo, meron din hindi. Meron din opo. Ngayon, alam niyo ba ang alam niyo ba ang mga iba't ibang uri ng mga negosyo? Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti. Kaya ngayon ay dadako po tayo sa paglalapat. Basahin po natin ang panuto ng sabay-sabay. Masdan mabuti ang mga larawan na nasa hanay A. Makikita ang mga uri ng iba't ibang negosyo habang makikita naman sa hanay B ang mga katangian na mayroon ang mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay i-connecta ito sa tamang sagot na nasa hanay B. Bawat tamang sagot ay may katumbas na 1 puntos. Opo. Kaya ngayon ay magsisimula tayo. Kumuha po kayo ng malinis na papel. Nakakuha na ba ang lahat? Pakitaas mo ng papel. Mabuti. Ito po ang hanay A. Makikita niyo po ang mga larawan na nasa hanay B. Sa hanay B naman po ay makikita niyo ang kanilang kahulugan na i-connecta ninyo sa mga larawan na makikita niyo sa hanay A. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Sige, magsimula kayo at bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto na matapos ang ating gawain. Tapos na ba mga bata? Mabuti, kaya naman ay dadako naman tayo sa pagtataya. Opo. Basahin natin ang mga panuto. Magpapaskil ang guro ng mga larawan, tatawag ito ng pangalan, at pipili ang mga mag-aaral ng negosyo na gusto nilang sagutan kung anong klaseng negosyo ito. Pagkatapos nilang masagutan ito, magbabahagi naman sila sa kanilang sariling kaalaman sa harap ng silid-aralan patungkol sa napili nilang negosyo na araw-araw nilang nakikita sa kanilang kapaligiran. Opo, yun po ang ating panuto. Kaya naman, magsimula po tayo. Nandito po ang mga larawan na inyong pipiliin. Naintindihan niyo ba yung mga panuto, mga bata? Naintindihan niyo ba yung panuto? Opo, yun. Yung gustong sumagot or pumili ng larawan tapos magbabahagi sila sa harap. Beatrice, ikaw? Anong gusto niyo napili? Anong larawan ang iyong napili? Kalendarya, sige. Mabuti, tama si Beatrice. Kaya nagbigay ng ang kanyang pinili ay kalendarya, kung saan ay nagbigay siya ng kanyang sariling kahulugan kung anong naiintindihan niya sa kalendarya. Sino pa? Ella? Opo, ikaw? Magbahagi po sa harap. Ano yung napili? Bakery shop? Opo, sige. Mabuti. Maraming salamat, Ella. Maaari ka nang umupo. Ang pinili ni Ella po ay bakery shop. Tama ang kanyang sinabi. Nagbigay din po siya ng kanyang sariling opinyon. Bigay din po siya ng sariling opinyon at karanasan patungkol sa bakery shop. Magaling, Ella. Magaling. Sino pa? Trisha, maaari ka bang pumunta dito sa harap? Ano ba yung napili? Repair shop? Sige. Mabuti. Maraming salamat, Trisha. Maaari ka na pong umupo. Ang napili po ni Trisha ay repair shop at nagbigay din siya ng kanyang
sariling opinion, kung ano sa tingin niya ang leadership. Tama? Tama po ba na yung sinabi? Panghuli, sino po ang kapagbibigay? Panghuli. Roma, ikaw! Okay, maaari ka po pumunta dito sa harap. Ano po yung napili? Palengke. Sige, maaari ka pong pumunta dito sa harap. Maraming salamat, Rowan. Maaari ka na pong umupo. Ang napili po ni Rowa ay palengke. Nagbigay rin po siya ng kanyang sariling opinion at karanasan sa pagpunta ng palengke. Maganda po yun. Maganda yung sagot niya. Maraming salamat. Ngayon ay tuturo naman tayo sa takdang aralin. Opo, takdang aralin. Ito ang panuto. Gumawa ng Venn diagram, isulat ito sa malinis na papel, at ilagay ang mga pagkakaiba at pagkakapareho ng mga sumusunod. Nakikita niyo ba ang Venn diagram sa likod? Nakikita niyo ba mga bata? Opo. Dito naman, makikita ang bakery shop. Sa kabila, ang nakikita ang karinderya. Opo. Lalagay niyo po rito ang kanilang pagkakaiba. At sa dito naman po, o dito po na bahagi ay ilalagay niyo po ang pagkakapareho. Pangalawa ay nakikita niyo po dito ang clinic. Sa bandang ito naman ay pharmacy. Opo. So, kagaya rin po, dito po sa dalawang ito ay ilalagay niyo po ang kanilang pagkakaiba at sa parte naman dito ang pagkakapareho. Isusulat niyo po ito sa malinis na papel at ibibigay niyo po sa akin bukas sa ating susunod na pagtatalakay. Tapos yun na po ba nasulat? Mabuti, magdikit na po tayo at tayo po ay aalis. Dikit na po tayo ng ating mga kalimitan, pero bago po dyan ay tayo po ay magdadasal. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Tessie at nagkita po tayo bukas. Salamat!